Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! Broadcasting live mula sa Batangas Provincial Information Office Media Center. Ito ang Wednesday edition ng inyong Biyaheng Kapitolyo. Kasama mga kapasada nyo ngayong araw, Vincent Altar, Ornal Tabares Jr., and Vice Governor Mark Leviste. Ayan, magandang umaga, lalawigan ng Batangas. Ayun, lakas ng mic natin. Oo. Kamusta na po kayo? Ngayon po ay ika-30 araw sa buwan ng Agosto 2023. Ibig sabihin po lang niyan, panibagong araw naman pong muli ng pagpasada ng napapanahong mga paksa at pagbabalita, gayon din ng masasayang kwentuhan at bahaginan ngayong Wednesday edition sa opisyal na programang pangradyo ng pamahalang panlalawigan ng Batangas, ang inyong Biyaheng Kapitolyo Year 7. Ayan, at batiin naman natin ating mga kasama ngayong umaga. Magandang umaga po, Vice Governor Mark Leviste, syempre, at kasamang Ornald. Magandang, hello, Mike Tess. Ayun. Ayan. Am I on air? There you go. Ipagpaumanin niyo po, ganun talaga kapag live. Oo nga. Magandang umaga, Sir Vince, and Merry Christmas! Oh, yan. Sir Arnold. Grabe. Sa makalawa ay burn months na. Ang bilis talaga ng araw. Good Dapat vibes. meron tayong imahe ni Joe Marie Chan Ayun. na sumisilip na dito. Grabe. Diba usually yan, pag itong mga araw na ito, August 30, August 31, medyo sumisilip na si Jose Marie Chan. Kumakatok na. Pero yung mga nasa LA, nandiyan na si Mariah Carey. Ayun, grabe naman. Medyo may palipad ka kagad. Huwag ka naman ganyan, Ornald. Binanggit mo, LA. Para may naisip at naalala tuloy ako. Ayan. Pero for sure, hindi lalamig ang Christmas natin this year. Ayun. Oh. Yun, parang Parang umuhugot ka. Ayan. Anyway, and of course, a blessed and wonderful Wednesday morning sa ating mga tagapakinig, sa mga sumusubaybay, nanonood sa ating live streaming via our Facebook page ng Batangas PIO. And of course, Miyerkules na naman po. Ayan, good morning po sa inyong lahat. At syempre, kasama nyo pa rin ang mga boses na maghahatid sa inyong lahat ng walang patid na good vibes mula sa handsome trio ng inyong Biyaheng Kapitolyo, of course, with Sir Vincent Altar, Ornal Tabares Jr., and yours truly, Vice Governor Mark Leviste. Para baliktad, yours truly. Yours truly, Ornal Tabares Jr., and ang ating good vice. Okay. Ayun. And Sir Vince and good vice, parang nabasa ko kanina, ngayon pala ay National Beach Day. Uy! Parang So ano ginagawa natin dito sa studio? At bakit kayo naka-jacket? Mali po yung outfit eh. Oo, parang late natin nalaman yun National Beach Day. Yes, pero given po yung ating weather ngayon, yung ating maulang panahon, it doesn't mean naman po na since it's National Beach Day ay tayo lahat ay nagtatampisaw sa dagat. Well, we have to consider also yung pangangalaga sa ating mga baybaying karagatan. Ayan. Pero direct, pakicheck nga kung may flight pa papuntang Boracay. Yun, grabe. Baka naman dun maganda ang panahon at tayo ay humabol sa National Beach Day. Ayun. Yan, naalala ko tuloy yung ating pagpunta way back nung kamakailan lamang sa Verde Island. Yes. Sa Isla Verde, na kayo mismo personally nag-try after nung ating oil spill to prove na talagang maganda ang baybaying karagatan. Hindi lang tayo nagtampisaw kung hindi nag-boodle fight pa tayo. Yes, opo. At yung inihanda sa pagkainan ay mga huli mula mismo sa Verde Passage. Ayun. Di ba?
Kaya medyo namamulat ako eh. Nagbibiro lamang ako. Tulad na sinabi ni Sir Arnold, during the time na bumisita kami sa Verde Island, ay panahon nung nagkaroon ng massive oil spill sa lugar ng Mindoro at di umano may pag-agos daw ng mga langis sa baybayin ng lalawigan ng Batangas kung kaya't nag-ocular inspection tayo. Apo. And so far, during that time, everything was good. Ayan. Oo, tuloy-tuloy po tayo at syempre sa ating pagbiyahe ngayong araw, hindi natin malilimutan ang ating mga kababayan na nasa kanilang mga sasakyan, pribado man o pampubliko, at ang mga nasa kanilang mga tahanan nakikinig sa himpilang, kakantahin ba? Oo, lakas ng katotohanan, 95.9 FM, Radyo Totoo. At syempre, good morning muna sa walang kapagod-pagod na ama ng ating probinsya, ang lalawigan ng Batangas. Walang iba kundi si Governor Dodo Mandanas. Magandang umaga po, boss. And of course, ako pa pala. Opo. Sa ating pong kagalang-galang na Provincial Administrator, Sir Willie Roselis. Magandang umaga, sir. At gayon din po sa ating Chief of Staff at Provincial Information Officer, Ma'am Maria Isabel Behasa. Good morning, ma'am. At syempre sa lahat po ng bumubuo ng ating sangguniang panlalawigan sa pangunguna pa rin syempre ng ating Good Vice Governor Mark Leviste, 10 ng ating mga respetado at hinahanga ang mga bukal. Magandang umaga po. Hindi halata na sip-sip tayo. No? Opo, syempre. Governor, Provincial Administrator, Board Members, Ma'am Abel. Ganun talaga pag months na. Di ba? Baka naman. Baka makalimutan tayo, Vice. Baka naman. Mailagay yung pangalan namin sa listahan o sa stockings. Christmas stockings, di ba? Ayan. So, wala pong bibitaw at maglilipat ng himpilan dahil sa atin pong pasadang kwentuhan. Siyempre, kakamustahin po natin at alamin ang ilan sa mga pinakahuling updates mula sa Sangguniang Panlalawigan at maging sa kanyang tanggapan ng Office of the Vice Governor. Siyempre, lahat yan sa atin pong Good Vice Talks maya-maya lamang. Gayon din, Sir Vince and Arnold, papasadahan natin ngayong araw yung mga naging kaganapan, siyempre, sa loob at labas ng bakuran ng ating Kapitolyo. Maging ang ilan sa mga paparating at nakalatag na mga programa at aktibidad ng pamahalaan panlalawigan para sa mga natitirang araw ng linggong ito. Dahil siyempre, galing tayo sa long weekend. So nakapagsimula tayo kahapon lang, Martes, Miyerkules na ngayon, ika nga ng iba, hump day, tapos bukas pakalawa, weekend na naman. Tapos sabi ko nga kanina, lalo nating mararamdaman ang simula ng simoy ng Pasko because as you know, worldwide tila ang Pilipinas ang may pinakamahabang Christmas season celebration. Ayan, so dahil pag Christmas season, wala talagang iwanan. Kaya sabi nga po lagi ni Governor Dodo Mandanas, hindi ikaw maiiwan. Huwag niyo kami iwanan. Ayan. Huwag mo ako iwanan. Ha? Kaya naman, sakay na po at samahan kami muli sa isang oras ng kwentuhan, talakayan at mga pagbabalita. Dito lang po yan sa programa ng Bawat Batanggenyo. Ang official radio program ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas, sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo! Sakay na kayo. Ayan. Ayan ang oras po sa buong Kapuluan. 9:42 na ng umaga. Grabe. So bago po tayo tuluyang umarangkada sa ating biyahe ngayon, tayo po muna ay manalangin. Tayo po ay magpasalamat sa ating dakilang lumikha para sa panibagong edisyon ng Gabay at Patnubay. Nais ng tao na siya ay iginagalang ng lahat. Gumagawa siya ng paraan upang siya ay makita na maganda o mukhang kagalang-galang. Halos lahat tayo ay tumitingin sa panlabas na anyo ng iba. Kung mayroon ba o wala, kung may sinasabi ba o wala. Ngayon ay tignan naman natin si Jesus. Ang katawan niya ay sugatan, ang buong katawan niya
ay duguan. Hindi maganda ang kanyang kaanyuan, subalit nag-aalay siya ng kanyang buhay para sa lahat ng tao. Alin ang pipiliin nating huwaran? Panginoon, ikaw ay hinubaran ng iyong mga kaaway. Ikaw ay hindi lamang hinubaran ng damit, kundi pati na ang dangal. Ngunit tiniis mo ito dahil sa pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami, Panginoon, na hubarin namin ang ugaling mapagkunwari at ang pagnanasang magsamantala sa kahinaan ng iba. Bihisan mo kami ng mga aral mo upang makapag-alay rin kami ng buhay alang-alang sa aming mga kapwa. Amen. Ayan. Amen. At Amen. yun nga, sabi nga, napakaganda na siyempre masimulan ng ating buong maghapon at ating programa sa pamamagitan ng panalangin. At hindi makukumpleto ang ating programa kung hindi mababating ating mga masusugid at tagapakinig at taga-subaybay. Siyempre, parang under the weather, ang ating regular patroller, si Cheryl May Halili, at ang kanyang kapalit ngayong umaga, si Sir Froilan Salcedo. Magandang umaga, Froil. Ayan, isang pagbati muna po ng magandang Wednesday morning kasamang Arnald, Sir Vince, and Good Vice Governor Mark Leviste. At syempre sa lahat ng mga kasama nating pasaherong nakatutok sa ating Facebook Live via Batangas PIO, maging sa impilang 95.9 FM, Radyo Totoo. At binabati din natin ating mga Facebook Live viewers kay Rafael Cornelio Castillo, kay Sir Owen, kay Sir June Lindo Naguda, kay RJ Asilo Castor, good morning Batangas, kay Simpleng Pitik, at kay Ma'am Shirley Balmes, good morning po, kay Sir Vincent Roy de Chavez, kay Ma'am Grace Briones, Christian Andal, at kay Ma'am Linalyn Cruz Ibora, good morning po, kay Sir Mark Piayo, June Magnaye, kay Tin Damian, at kay Ma'am Nenet Ona. Good morning po at thank you sa pagsubaybay dito sa ating biyaheng Kapitolyo. Kung sino-sino na lang. Ayan. Oo. Kung sino-sino na lang. And of course, kukunin natin yung pagkakantong Yes, ito, sir. Arnald and Sir Vince, na makiramay sa naulila ng isang prominente at popular na media practitioner sa Pilipinas. Pumanaw po si Sir Mike Enriquez kahapon. Opo. Kilalang-kilala siya bilang isa sa mga pundasyon ng GMA News at DCBB. Ako mismo ay merong personal relationship kay Boss Mike at nalulungkot po tayo sa kanyang pagpanaw. Subalit, alam natin, itong mga nagdaang panahon, meron siyang pinagdadaanan na karamdaman, kung kaya't sa ngayon, alam natin siya ay nasa piling ng ating Panginoon. Rest in peace, rest in paradise, Sir Mike, till we meet again. Ayan. Ang oras po ay 9:48 ng umaga. Wala pong maglilipat ng estasyon. Sa pagbabalik po natin, dadako na po tayo sa ating pasad ng kwentuhan na Good Vice Talks sa pagbabalik po ng Biyaheng Kapitolyo. Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionists ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan.
ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Ayan, nagbabalik po ang Biyaheng Kapitolyo. Ang oras 9:50 ng umaga. At kagaya nga po ng nabanggit natin kanina, tayo po ngayon ay dadako na sa ating pasadang kwentuhan. Siyempre, sa ating Good Vice Talk, sa pangunguna ng ating walang kakupas-kupas. Yan. Vice Governor Mark Leviste. Naka 7 minutes na ako sa pagtawa. Ayun. Kasi sabi ng ating advisory kanina, kailangan tumawa raw ng 15 minutes a day. Pero yung huling advisor, yung huling advisor sinabi, ay kailangan maghanap ng lifetime partner. Ayan. Oh, grabe. Kaya ba, nakahanap na kayo ng lifetime partner? Ikaw, Arnold, meron ka bang lifetime partner? so far, higit pa po sa lifetime partner. Siyempre, Yun naman. siyempre suffice yung support and love galing sa pamilya. Yun naman. Oh, parang napaka-safe naman nung ano. Oh, pang Miss Universe yun ha. Good morning, ma. Ikaw, Sir Vince. Matagal na po, matagal. Kayo ang gusto naming malaman. Ayun. Ayun. Talaga. Oo. Laging pag yung pinasa nyo, balik agad sa inyo. Akala ko naman sapat na yung self-love. Ayun. Bakit naisingit pa doon yung kailangan maghanap ng lifetime partner? Wala bang but wait, there's more yan? Diba? Ay, basta tayo, naka 8 minutes na tayong tumatawa. Ayun. Sabi nga na advisory, laugh at least 15 minutes a day, but if I may add, love every day. Ayun. Diba? All the time. All the time. And speaking of love, sabi nga kanina, ay maghanap ka raw ng trabaho na mamahalin mo. Ayan. Diba? Choose your passion. And ito nga po ang aking mahal na trabaho. Ito yung aking iniibig na responsibilidad. Bilang Vice Governor and Presiding Officer of the Sangguniang Panlalawigan ng Batangas, nagsagawa po kami ng 35th regular session kahapon, August 29, 2023. And among many other ordinances, resolutions, laws na ipinasa ng ating mga bukal sa Sangguniang Panlalawigan during our regular session o ang aming pangkaraniwan na pagpupulong, meron din kaming resolusyon na ipinasa na nagbibigay pahintulot sa pamahalaan panlalawigan sa pamamagitan ni Governor Dodo Mandanas or Hermelando Dodo Mandanas na pumirma at pumasok sa isang kasunduan or Memorandum of Understanding kasama ang Department of Agriculture Region 4A, ganun din ang Batangas Egg Producers Multi-Purpose Cooperative, Batangas Organic and Natural Farming Agricultural or Agriculture Cooperative, and San Jose Workers Multi-Purpose Cooperative para sa Yellow Corn Enhancement Production Program. Take note, Yellow Corn Enhancement Production
program na naglalayong palakasin ang industriya ng pagtatanim ng mais sa lalawigan. Ang buyers nito, ang siyang mga poultry farms and mga egg raisers. Sapagkat ito ang isa sa pinaka-potent at mahalagang raw materials para sa kanilang kabuhayan. At imbis na kumuha sila sa ibang lugar o di kaya mag-import mula sa ibang bansa, malawak naman ang ating lupain, sinusuportahan ng pamahalaan panlalawigan ang mga magsasaka, ang mga farmers and mga landowners. Ganon din ang sektor ng egg producers sa ating lalawigan by planting yellow corn that will be purchased by the egg producers themselves and other cooperatives who are in the business of poultry. That way, nade-develop natin yung agricultural sector natin by planting corn. At the same time, nakakapag-generate tayo ng economy sapagkat umiikot ang ekonomiya dito sa ating probinsya. Opo. So, tayo na rin ang nagtatanim, sa atin na rin bibilihin, tapos maibebenta din natin ang mga itlog kung saan ang mga nok ay kumain o tumuka ng mais na galing sa ating lalawigan. I don't know if that makes sense, but it is a cycle. Yes. It is a cycle na halos dito na iikot o magmumula at matatapos sa ating probinsya. Ayun. And speaking of corn po, parang kung hindi po ako nagkakamali, sina Sir June Magnaye, Good Vice, at saka yung ilang team natin ay kasama ng Office of the Provincial Agriculturist para sa corn harvesting sa bayan po ng San Pascual in Barangay Antipolo. That's right. And I think ito naman po ay yung corn para po for human consumption naman, yung kanilang hina-harvest today. Actually, yung yellow corn naman is also for humans consumption. Pero this is one of the prominent feeds na ginagamit para sa mga poultry and egg producers. And marami naman pwedeng paggamitan ng mais at hindi lang naman yellow corn ang ating na-enjoy, kundi pati yung mga white corn, yung malagkit kung tawagin. Sa katunayan, pag ako natigil sa tabing kalsada para bumili ng mais sa mga vendors, especially dun sa amin sa Lipa, bago ka pumasok ng Star Tollway, minsan hindi ako makapamili kung I am in the mood for yellow corn or white corn. So madalas, binibili ko dalawa. Okay po. And para sa akin, halos sapat na yun. Hindi lang pang merienda, kung hindi, minsan, I will feel full for the whole day. Opo. Mabigat kasi sa tiyan. Mabigat. Mabigat. At kahit paano, masustansya din naman. Subalit, ang corn, medyo mataas din sa starch and sugar. Yes, sir. Pero it is a nice source po ng ating carbohydrates and yung ating mga dietary fibers. Di ba? Yun. Nagiging ano na tayo, nutritionist. Opo. And speaking po, nanonood po sa atin ngayong umaga sina Ma'am Riza De Sosa ng PHRMO. Good morning, umaga po, Ma'am. Ma'am Risa, Risa. kita na naman, nagtatrabaho kami na mabuti. Sana all, di ba? Wala ba tayong bonus dyan? Ayan. Mula sa HR. Para sa inyong kabatiran, si Ma'am Risa De Sosa, siya po ang Human Resource Manager ng Provincial Government of Batangas. Ayan. Magandang umaga po, ma'am. But wait, Yan. there's Ayun. more. Ayun. Yan. For the Good Vice Talks, marami pa tayong ginawa during the past few days. Pwede ba natin i-flash, ipakita sa ating Facebook Live yung mga ganap at mga activities itong mga nagdaang araw. Lalo na nitong long weekend, sir. That's right. Yan. Ayan. So last Friday, August 25, nag-host ang Office of the Vice Governor through Golf Batangas ng isang golf tournament entitled the World Amateur Golfers Championship Philippines na isinagawa sa Mount Malarayat Golf and Country Club. Ito po ay mga larawan ng ilan sa mga participants at mga kaganapan nung araw na yon. So congratulations to all our winners.
Ang mga nanalo dito sa qualifying tournament na ito ay didiretso sa national finals na gagawin din sa Mount Malarayat on September 21 and 22. And the winners of which, yung national finals, ay siya magiging kinatawan ng Pilipinas at maglalaro para sa Team Philippines in the World Final on November 4 or from November 4 to 11 in Phuket, Thailand. Ayun. Wow. And yun pong mga nag-participate dito, sina Ma'am and sina Sir, dun sa atin sa Malarayat. Sila po ba ay mga Batanggenyos or May mixed din Batanggenyo, may mga Dayo, maraming mga homegrown at mga local members ng Mount Malarayat. Subalit mapalad tayo na tinangkilik rin ito ng mga taga ibang lugar tulad ng Laguna, Metro Manila at iba pang mga karatig bayan sa ating lalawigan. Participant din po ba kayo, Vice? Hindi, I do not participate in my own tournament because I am very meticulous. Ako'y meticuloso sa mga detalye, sa pag-organize ng mga programa. So, pag nakakita ako ng mga maling kapit ng tarpaulin o di kaya nabalitaan ko sa mga staff na may problema sa clubhouse tungkol sa programa or maybe sa setup, hindi na ako makaka-focus sa aking laro. Ayan, so, I just organize and host the event. Siyempre sa kabatiran ng mga hindi pa nakakaalam, si Vice Gov ay isa sa mga, kayo po ay naging representative na rin ng Philippines sa mga international golf tournament. Yes, I'm an avid golfer and I played in several international tournaments this past few years. Talagang napaka hands-on and one of his passion talaga ay itong sport na ito. Pero since ito po ay nung last Friday, Sir Goodvice, di ba? Although may ongoing siyang activity, nabigyang pagkakataon din at nabigyang oras niya na makasama ng ating team ng Sinsay din sa Batangas. Yes. Doon naman sa Karatig Bayan sa lungsod ng Tanawan. Yan, so habang naglalaro ang ating mga players, ako'y lumagare. Ako ay lumagare at tumagpo. Ayan. Doon kay kay Ornald ba 'yon? Opo, ayan. At kay kay Auntie. Kay Miss yan, Shirley May Halili. Nasa ba si Shirley May ngayon? Nasa beach na yata. Nasa beach na, The sir. National Beach Day. Anyway, so yung mga susunod na larawan na makikita nyo sa ating Facebook Live ay mga ganap sa lungsod ng Tanawan. And we really had talagang a productive day nung araw na yun. And yung shoot natin sa one of the masasarap, magagandang restaurants doon sa lungsod ng Tanawan is the El Cuartel. Yan, El Cuartel. In English ay barracks. Barracks. The barracks. Yan. So makikita mo kami, Sir Vince. Opo. Kasama ko si Ornald at si Auntie Shirley May. At yung staff ng Office of the Vice Governor, maliban sa mga masasarap na specialties na inihanda ng El Cuartel tulad ng Tawilis. Tawilis because we were in Tanawan, pero meron ding bagnet sa Santol. Yes, sir. Oo, I remember. Sinantulan na bagnet. Ano pa ba yung mga iba? Meron po tayong sinigang sa ube. Sinigang sa ube. Ayun, Akalain grabe. mo, ang ube na alam natin ay kinakain natin as a dessert. Yes. Opo. Di ba? Bilang snack. Pero doon sa restaurant na yun, ginawang sabaw. Opo. Ginawang sinigang. At sinigang. Oo. Sinigang. At kakaiba siya. Tapos pinatikman pa tayo ng yung coffee. Yung kanila pong parang espresso shot na may ano bang tawag doon? May cinnamon. Cinnamon. Yan. Topped with cinnamon powder. Yan. And of course, we enjoyed our stay doon sa El Cuartel dahil napakaganda ng view. Halos overlooking siya ng ilang bahagi ng lungsod ng Tanawan. Ganun din ang Calamba City. Kita po yung bundok ng Malarayat ba yung nakikita na bundok dun sa Makiling. Makiling. And on a clear day, landscape ng Mount Malarayat. Ayun. Yes. And then, during the long weekend, dahil Friday na nga, what are
our other activities? I believe, sir, yung ating SK Night sa Malvar. Yes. Parang nakita ko sa feeds natin, parang gala yata ito. Yes, so ito po ang gala night ng Sangguniang Kabataan Federation of Malvar sa pangunguna po ni Councilor Malabanan, Giselle Malabanan. Siyempre kasama po natin dito si Mayor Tita Reyes ng Malvar, Yes. Vice Mayor Bert Lat, and Board Member Fred Corona. Most especially, lalo't higit ngayong pagsapit ng buwan ng Oktubre ay magkaroon na tayo ng bagong termino na maglilingkod sa ating mga kabataan at syempre sa ating mga barangay. Yan, so everybody looks beautiful that evening, and kasama ko rin yung aking panganay na anak na si Lian, Vice Mayor Ronin Leviste, dahil siya ay dating kagawad ng SK. Opo. And right before being a Vice Mayor, siya ay naglingkod sa kanyang barangay kasama ang kanyang kapwa SK. Galing din kami ay produkto ng Sangguniang Kabataan na tumaas or nag-level up sa big league ng politika, ika nga. Ayan. And then, meron pa tayo mga ganap. Yeah, can we please show it? Yan. So, nung Sunday, dumalo po tayo sa 50th anniversary ng Pentecostal Mission Church of Christ, Fort Watch. Kasama ko po si Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senator Raffy Tulfo. Mga bigatin lang naman. Oo nga po. Diba? At makikita nyo sa larawan si Kuya Ipe Salvador, Philip Salvador. Ganon din si Congresswoman Ferriols ng Kalinga Party List. Siya ay kamag-anakan ng founder at pinuno ng Pentecostal Missionary Church of Christ, Fort Watch. There are, wala na ba tayong ibang pictures ng Pentecostal? In all fairness, hindi Yan. nalalayo yung... So, makita natin si Bishop or Apostle Artemio Ferriol. Parang sinaduri na rin ang inyong lingkod. At artistahin din. Artistahin. Ganun ba? Oo. Bigyan nga ng jacket to. So, nandito kami ay pumunta sa Kapas, Tarlac. That's why when I arrived Tarlac, I could tell that love is in the air. Ayun. Alam mo, pag ang Batanggenyo nagpunta ng Tarlac, ay iba ang nararamdaman. Ayan. At kita niyo naman sa larawan na to. Three is not a crowd. Di ba? Ang inyong lingkod kasama si Mr. Philip Salvador at si Senator Robin Padilla. What do we have in common? Love, love, love! Yun. Oo nga. Kaya po ba tatlong love yun? Love, No, love, just love. kidding. The past and the present. The present. Diba? And I hope we are the future. Opo naman. Sabi ko, yun ang sinasabi ko. Di ba? And wala na ako. Na-blanco ako. Na-blanco ako. Manifesting, Parang yeah. napunta yung aking isipan at imagination sa ibang lugar. Pero- sa Los Angeles, California. Ayun. Ayan. And Kaya, then of course, ano, yes. para maging okay po yung future, kailangan nyo manumpa. Anong ba? Manumpa, para magiging solid yung future. Ganun ba? Ayun. Ano ang mga... Loyalty. Ano yung mga katagang ating bibigkasin? Love, Sa love, ating love, syempre. panunumpa. Love, love, love. And then of course, yesterday, after a long weekend, tayo ay dumalo sa flag raising ceremony ng Provincial Government of Batangas. Kasama siyempre ang ating pinuno, si Governor Hermelando Mandanas. Yesterday's flag raising was hosted by the Provincial Legal Office headed by Fiscal Castor. And then during the same ceremony, tayo ay nagkaroon ng paggawad ng mga recognition sa ating mga outstanding Yes. and excellent students
in the province of Batangas. We have awarded the cum laudes, magna cum laudes, may mga summa cum laude pa nga na naging bisita at sila ay ating kinilala dahil sa kanilang excellence and achievement in their respective schools, in their respective academic fields. At yung mga nanalo po ng mga international math and science competitions na binigyan nyo rin po ng certificates of recognition. That's right. Kung last week, ang kinilala natin ay mga atleta na Batanggenyo na lumahok sa pambansang palaro. Ngayon naman, yung mga Batanggenyo na nagtagumpay sa iba't ibang academic competitions. Opo. So, dito natin makikita na ang Batanggenyo ay hindi lang magiting sa pampalakasan, kung hindi likas na matalino at mahusay sa lahat ng kanilang larangan. Ayan. Pero kamustahin na rin po natin, syempre parating na po yung ating inaantabayanan dito sa atin sa Capitol na Governor's Cup. Kamusta po yung inyong preparation naman, Sir Vice? Pero bago nun, okay. Syempre, ang nakikita natin sa Facebook Live ay yung aming isinagawang regular session, the 35th regular session in the Sangguniang Panlalawigan. And tulad ng binabanggit ni Sir Arnold, dapat yun ay secret practice eh. Okay. Pero may documentation. Medyo binisto mo kami. Makikita kami ng Team PIO. Yan, ako, sir. Masusubaybayan kami ng mga ibang departments. Nasa labas na yung mga scouts namin. Na nagsasanay kami ng basketball. Ano lang naman, warm up lang naman. Okay. Papawis lang, sir. Papawis lang. Meron lang naman kaming Phil-Am coach. Oh, wow. Na kinuha. Ano lang, pakit lang. Pero magkakaalaman yan sa ating Sports Fest. Grabe. May mga drills po talaga kayo. Talaga nag-drills po talaga. May mga cones kayo eh. May mga cones, di ba? At may mga athletic equipment para sa training at sa enhancement of skills ng ating mga manglalaro. Para po sa inyong kaalaman, maikwento ko lang po, nung huling liga ng Kapitolyo, we ended up third place. Third place. Ang Sangguniang Panlalawigan last year. Opo. We lost by 1 point. Doon sa reigning champion. During the semifinal. Yes, and hindi naman sa pag-iibang, I feel we could have had a chance for the championship. Isang puntos nga lang ang aming kinulang dun sa eventual champion. So this time, bagaman limitado ang aming resources, hindi kami tulad ng ibang department na may mga bagong sapatos. Kayo ba sa PIO may mga bagong sapatos? Wala po kami. Mga simple lang po kami sa PIO. Balita ko may mga kalaban tayo na bago daw ang mga Air Jordan. Wow. Grabe naman, sana all. Pero okay lang. Magkakaalaman naman yan sa court. Nasa laro naman daw po yan. Wala yan sa sapatos. Nasa laro yan. Di ba? Pero ang kinuha naman namin ay isang Phil-Am training coach. Para lalong lumakas, lalong tumibay ang samahan, at lalong lumaki ang aming pag-asa na this time around ay makukuha namin ang championship. Ayan. With all due respect sa Provincial Information Office. Ganyan po, sir, talaga. All is fair in love and war. Yan. Love. Ikaw, Arnold, kasali ka ba sa Governor's Cup? Nasa fun games tayo, sir. Pero una nyo ako makikitang may hawak na banner pag kayo mismo ang pumasok sa court. Talaga? Anong fun games natin dito sa Kapitolyo? Ano ba yun? Yung parang may Caterpillar relays. Na iba't iba, sir. Ibig sabihin, palarong Pinoy. Iba't ibang palarong Pinoy. Oh, ibig sabihin, sir, napaka for all talaga itong ating Governor's Cup ngayong taon. That's right. And of course, hindi lang ito para sa wellness and development of health ng ating mga empleyado or health development.
Ito po ay para sa camaraderie, Yes. sa bonding, sa harmony. Ano yan? Acquaintance. Di kasi alam nyo, napakalaki namin dito sa Yes, provincial sir. government. If I'm not mistaken, we are more than 3,000 strong. Sa main Kapitolyo pa lang yun. Sa compound. Wala pa yung, hindi pa natin pinag-usapan yung mga district hospitals Yes, sir. at iba pang mga properties ng provincial government kung saan meron tayong mga personnel na nagbabantay sa mga iba't ibang lugar. Kaya napaka-importante na magkakilanlan at magkamabutihan. Baka kung saan humantong yung mga magkabutihan na yan. No? Pero it's important that as much as we work hard in the comforts of our office, air-conditioned and indoor offices, sa ating cubicle, sa harapan ng ating computer, kailangan din medyo gumalaw-galaw. Ayan, oo nga. Diba? Napakahalaga nun. Health is wealth, and a strong mind, a strong body makes a strong province. Ayan. Diba? And importante rin na magkaroon ng competitive spirit. Alam mo, pangarap lagi at plano natin ni Governor Dodo Mandanas na mag-number 1 ang ating lalawigan sa pang-ekonomiya, sa kaligtasan at kapayapaan or peace and order, kaayusan, sa iba't ibang aspeto ng ating lipunan sa pamamagitan ng ating pamahalaan. And we have to be in full force, working as one, in unison, ika nga, para makamit natin ang mga pangarap na ito, para maabot natin ang rurok ng ating tagumpay under the leadership of Governor Dodo Mandanas. Parang, Oo. ano to, monologue or... Parang na-overwhelm kami nung sa pakikinig dun sa mga sinasabi, no? Kasi totoo talaga, iniintay diba? ko pa na baka may kasunod pa kayong sabihin. Kanina nga, kahapon pala may nakita akong comment sa Instagram account ko na may mga nagdedebate kung ano na raw ang status namin ni Madam. Ayun. Diba? And may nagsabi, abangan na lang natin bukas sa biyaheng Kapitolyo. Diba? So naging source of information, hindi lang ng mga sumusubaybay at mga followers, kung hindi, pati na rin ng mga marites and tolits. Ayan. Dapat yata magkaroon tayo ng segment dito ng pang showbiz. Para naman sir, gano'n na rin yung good vibes talks Parang everything under the sun talaga yung mga pinag-uusapan natin. Pero siyempre, dito sa Biyaheng Kapitolyo at sa Good Vibes Talks, good vibes only. Ayan, good vibes with the good vibes. Aha. Tama Ikaw, po yan. ano bang bisyo mo? Ha? Magserbisyo. Biglang Parang narinig ko na yun. Kaya Senator... Ikaw laging nag-MC kay Senator Bongo di ba? Bisyo ang magserbisyo. Kasi ako, good vice. Ano bang Tagalog ng vice? Di bisyo. Ako ang mabuting bisyo. At ang aking bisyo ay magmahal. Tanong mo sa akin, bakit? Bakit ba? Kasi kailanman hindi masama ang magmahal. Totoo naman. Grabe. Napaka-smooth. Then, naalala ko, nung nag-aaral ako, sabi sa akin ng teacher, kayo mga mag-aaral, kayo mga estudyante, pag hindi nyo alam ano ang isasagot ninyo sa examination, ang ilagay nyo sa test paper ay magmahal. Napakatingin kami. Napakamot. Napatanong, bakit? Bakit magmahal? Yan, tanong tungkol sa algebra, tungkol sa physics. Bakit magmahal? Kasi kailanman hindi mali ang magmahal. Ayun! Aray Nasabi ko. ko na Oo, grabe. Iba talaga. Napapa-pound the table na tayo. Grabe. Hindi ko tuloy lubos Out of order ba? You're out of order. Hindi naman po. Parang swak na swak nga Parang hindi ko tuloy lubos maisip o maunawaan kung ang ating bagang haharapin the couple of months ay Christmas season o love season pa rin. Di ba napakalakas nung vibe and yung nagva-vibrate na energy. Nakakahawa. Thank you. Siyempre, alam mo naman, ang Pasko ay simbolo ng pag-ibig. Pag-ibig mula sa ating Panginoon, pag-ibig natin sa ating Panginoon, pag-ibig natin sa ating pamilya, and that's what Christmas is all about.
sharing and giving love. Di ba may kanta yan si Michael Jackson? Give love on Chris. Ayun! Biglang Diba? nakalimutan na yung lyrics after. Diba? Oo, nag-stuck up na yung ano. Diba? Tumalon. Give love. On Christmas Day. Diba? Ayos. Parang ano. Alam mo, dapat magkaroon tayo ng segment dito na ano eh. Kung merong carpool karaoke ba yun? Diba? Popular na palabas yun. Dapat meron din tayo yung segment dito na tayo ay nagkakantaan. Kahit sintonado. Oo. Dapat imbitahin natin si Ed Zabarte dito para siyang mag-lead guitarist ng ating palatuntunan. So, once again, give love on Christmas Day. So, ako, I look forward to Christmas. I look forward to Christmas. Ayun. Everyone looks Pero kung isipin mo ang birthday ko, Pasko. Ang birthday ni Madam, Valentine's Day. Diba? Very symbolic for love, for faith, di ba? Yan ay ayon sa ating pananampalataya. And speaking of coincidence or destiny, depending on how you want to see it, itong darating na Setyembre ay wedding anniversary ni Senator Ninoy Aquino at Tita Cory Aquino. And guess what? Ang nagkasal kay Sir Ninoy at kay Tita Cory ay walang iba kundi one Father Pascal Leviste. Ang nagkasal. Nakamag-anak niyo talaga? Yes. Isang pisala naman kami, maliit naman pamilyang Leviste. Pero sila ay kinasal sa Our Lady of Sorrows sa Pasay City. Nung panahon na yon, I think 1950s, isa sa pinaka-prominente at kilalang simbahan, lalo higit ang mga prominent families, ay ang Lady of Sorrow. At ang laging request ng mga sikat na personalidad na mag-lead ng kanilang seremonya, kasal, binyag, kumpil, o kung ano man. Ang kumpil, pang bishop lang yata yan. But anyway, ang parish priest ng Lady of Sorrow is a relative, si Father Pascal Leviste. So, talagang kahit sa anumang anggulo mo tignan. Nagkukurus at nagkukurus. Ikaw nagsabi nun. Pwede. Okay. Napapwede ka na lang, wala ka na masabi. Alright, so that's about it for yours truly, and I look forward to giving you more updates this coming days and the coming week until our next Good Vice Talk. Ayan, so ang oras po 10, ang bilis talaga ng oras, 10:22 na ng umaga. Pwede nga ako mag-solo dito. Welcome to the Mark Leviste Show. Sa dami niyong pwedeng ikwento. At sa isang oras, kaya ko magsalita na magsalita. Ayan, pero syempre, dadakot po tayo maya-maya lamang sa mga ilan, sa mga paparating na aktibidad ng ating pamahalang palalawigan for the remaining days na natitira ng linggong ito. Ayan. Kaya, Sir Vince, ang atin pong mga activities sa pagbabalik po ng ating... Ayan na, mula sa, siyempre ngayon, araw na ngayon ng Miyerkules, sa mga natitirang araw ng linggo, kasamang Fryland, yung mga, pambukas? Ito, ngayon to, August 30. Mula sa Provincial Social Welfare and Development Office, Teenage Pregnancy Forum sa PC Ledo Conference Room, ngayong August 30. At yan, Fryland, ano ba yung iba? At mula naman po sa Provincial Health Office, August 29 to September 1, active case findings for TB and free chest x-ray. August 30 po ay sa Agoncillo, and August 31 ay sa Lemery, and September 1 is Calaca CHO. August 29 to September 1 naman po is training of sprayman at barangay level. September 1, Tanawan City. August 29 to 31, training on Philippine Integrated Disease Surveillance and Response
for health personnel and barangay health workers in Alitagtag. September 1 naman po is Long Month celebration in Calaca. From Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, August 28 to September 1, Basic DRRM System and Basic Life Support Training in Tingloy. August 31, Executive Course for Emergency Operations Center Training at Dalubasaan Building. At from the Office of the Provincial Agriculturist naman po, August 30, Batangas Mango Federation Meeting at OFAG Conference Room. August 31, Mango Growers Association Meeting in Bawan. August 31 ulit, Batangas Coffee Federation Meeting at PAFE Center. September 1, Training Course on Nursery Management for Coconut in Lemery. September 1, Batangas Banana Federation Meeting at OFAG Conference Room. From Provincial Planning and Development Office, August 30 to 31, Field Monitoring of Provincial Project Monitoring Committee. August 30, Lipa City, Padre Garcia, Ibaan, and San Jose. August 31 naman po is Tanawan City, Santo Tomas, and Malvar. From Provincial Human Resource and Management Office, September 4, urinalysis of all provincial government employees in their respective offices. September 4, dental check-up of interested provincial government employees at Provincial Auditorium. From Provincial Tourism and Cultural Affairs Office, September 1 to 3, 34th Philippine Travel Mart at first floor, SMX Convention Center, Mall of Asia, Pasay City. September 2, Batangas R, from 3:30 p.m. to 3:55 p.m. Ayan, maraming salamat kasamang Froilan at para naman malaman natin at ang ating mga kababayan kung ano magiging lagay ng panahon, pakinggan po natin ang ulat mula sa ating mga kasamahan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang umaga Batangas, narito na po ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Miyerkules, August 30, 2023. Base sa ating latest satellite images ay huling namataan si Bagyong Garing na lalo pang lumakas na nasa 195 km per hour malapit sa sentro at may pagbugso na 240 km per hour. Malapit po ito sa katubigan ng Sabtang sa lalawigan ng Batanes. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Base po sa huling datos ng Pag-asa ay wala na po itong naging landfall. Gayunpaman, naging napakalakas pa rin po ng bugso ng hangin na dala nito sa ilang bahagi ng Batanes. At sa ngayon nga po ay nagsisimula na itong lumayo sa bansa. Samantala ay may isa pa rin po tayong minomonitor na severe tropical storm Haikue, bagong bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw. At patuloy pa rin nga po ang pag-iral ng southwest monsoon o hanging habagat na siyang nagdadala ng mga pag-ulan, partikular na nga po sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Kaya in general po ngayong araw ang malaking bahagi pa rin po ng Luzon at Kabisayaan, lalo na yung kanluran ng Visayas, ang makakaranas ng maulap na kalangitan na may tsansa ng mga pag-ulan. Para naman po sa magiging lagay ng panahon sa probinsya ng Batangas ay makakaranas pa rin po tayo ng maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mataas na tsansa ng kalat-kalat na katamtaman at malakas na pag-ulan, partikular na dito sa may kanlurang bahagi ng Batangas. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 88% tsansa ng pag-ulan. Sa silangang parte ay may 66% tsansa ng pag-ulan, samantalang sa kanlurang parte ay may 98% tsansa ng pag-ulan at sa timog bahagi ng Batangas ay may 80% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabatang na magdala na pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Samantala, may nakataas pa rin po na gale warning dito sa probinsya ng Batangas na may taas na alon na 2.8 to 4.5 meters kung saan mapanganib pa rin po ang pumalaot para sa maliliit na sasakyang pandagat. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Miyerkules ay nasa pagitan ng 28 to 32 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:44 ng umaga at lulubog mamayang 6:09 ng hapon. Lagi po natin tatandaan, ligtas ang may alam at tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula po sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Natasida, nag-uulat. Magandang umaga po. Ayan, maraming salamat kasamang Raven. At sabi nga ni kasamang Raven, lagi tayong magdadala ng payong para sure ball sa maghapon.
Nasa huling bahagi na tayo ng ating palatuntunan. Grabe talaga ang ating pagkasama syempre ang ating Vice Governor. Parang kulang na kulang talaga ang oras sa ating mga bahaginan at kwentuhan. Baka may mga babatiin pa, Froy. At syempre, pinasasalamatan na rin po natin ang ating lahat ng ating mga nakasamang technical crews sa paunguna ni Direk Christian Andal, Kevin Medrano at kay Lyndon. At binabati din natin ating mga kasama dito sina Sir Eds at si Sir Carl. Ayan, at syempre pala sir, bago po natin na malimutan, ang pagbati po ng happy birthday kay Sir D-Day Ilaw, kapatid po ni Miss Jing Ilaw. And of course kay Ate Lara Dayan Magtibay Bool. And of course mula po kay Tita Sally Corolio, si Mr. Omel Asi mula po sa Barangay Pinamukan, Batangas. And speaking of birthdays, nais po namin batiin ng advance happy birthday dahil bukas, Huwebes, ay birthday ng ating General Services Officer. Walang iba kundi si Ma'am Paulette Manyeha. Happy birthday po. Happy birthday, Ma'am. Happy birthday, Ma'am Happy Paulette. birthday, Ate Paulette. And we look forward to celebrating your most special day tomorrow here at your office. Happy birthday. May all your wishes come true. Ayan, grabe. Happy birthday po ulit. Maliban dun sa wish na manalo ang inyong basketball team. Ayun, oo nga. Sama ako doon. Parang sama ako doon. Pwede na yung second place o first runner-up. Pwede na yun. Ayan, ang bilis talaga ng oras, sir. Wala na talaga eh. Isang oras na naman po ng pagbiyahe ang natapos ngayong araw ng Miyerkules. Sa ngalan po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ng pamunuang makadiyos, makakalikasan at makatao, taas noo, tayo'y Batanggenyo. Yun naman. Sa walang humpay na pagpapala ng Panginoon at sama-sama nating pagkilos sa lahat ng hamon, tayo'y babangon sa pamamagitan ng ating pagkakaisa. Ipapakita ang ating likas na katangian na lagit-lagi ang Batangas at ang bawat Batanggenyo magigiting. Muli, ako po ang inyong lingkod at nagmamahal, Mark Leviste. Marami pong salamat sa inyong pagsakay sa ating biyahe ngayong araw. Dalangin po namin ang isang ligtas at mapagpalang araw ng Miyerkules sa ating lahat. Ako po si Vincent Altar. At syempre ang inyong kahuntahat kasinsay tuwing araw ng Miyerkules, Ornal Tavares Jr. At sa ngalan po ni Cheryl May Halili, ako naman po ang patrol ng Kapitolyo ngayong araw, Froilan Salcedo Jr. Kaya naman, samahan niyo po ulit kami bukas sa ating pagbiyahe. Dito lang sa Biyaheng Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo!